So mga kapatid, ito pong title na ito, hindi ka lang kaibigan, anak ka pa, ay pag-uusapan natin dito yung kalagayan natin. At pagkatapos ay titingnan naman natin yung belief ng iba. Sa ibang sa ibang pananampalataya, yung doktrinang kaibigan ka ng Diyos at anak ka ng Diyos ay hindi nila yan pinaniniwalaan. So, sa pamamagitan ng mga talatang ito na ating pagbubulay-bulayan, ay papakita ko sa inyo na tayo ay talagang kaibigan at anak ng Diyos. Sa iba kasi ay sinasabi nila, tinuturo nila na sila ay alipin ng Diyos. Sa English, ang alipin ay servant. So, servant of God. Yun ang kanilang turo. Ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo, hindi tayo servant of God, hindi tayo alipin ng Diyos, kung hindi tayo ay kaibigan at anak tayo ng Diyos. So, sa pagpapaliwanag kong ito, kumuha ko nag-quote ako ng turo ng Islam, o yung sa Muslim na turo. At doon ay tiningnan ko ang kanilang turo sa kanilang sarili, sila ay alipin ng Diyos. Actually, ang teaching na ito ng Islam na sila ay alipin ng Diyos ay sinunod lang nila yung turo naman sa mga Hudyo, yung Jewish religion, yung mga Israelita noong unang panahon. Until now, ang Jewish religion, sila ay naniniwala na sila ay servant of God. Pero hindi kasi nila pinaniwalaan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo na mayroon tayong New Testament, kaya sila ay nanatili doon sa teaching na servant of God. Yung teaching na servant of God noong unang panahon, yun ang turo, pero nagkaroon na yun ng pagbabago. Ngayon, hindi na alipin ang turing sa atin ng Diyos kung hindi tayo ay kaibigan at anak ng Diyos. So, paano nangyari ito? Ito yung ating pag-usapan ngayong hapon. So, yan po. Kinuha ko na ito. May like pa sa Facebook, kinuha yan. Sabi dito, yung title ng kanilang topic doon, Tao bilang alipin ng Diyos. Yun talaga yung kanilang turo na ang tao ay alipin ng Diyos. Ito yung kanilang sinasabi, oh. Nababasa niyo dyan? Ang tao ay alipin ng Diyos, hindi siya alipin ng anumang tao. Yeah. So, hindi siya alipin ng tao, kundi siya ay alipin ng Diyos. Unang kahit ano pa man, ang Diyos ay nag-utos sa Quran. Quran Surah, yung chapter Surah. Surah 1:6 to 1:6:31. Sa atin yung chapter, ang pinakamalaki lang, 150 sa mga awit. Sila, umaabot sila ng 162, 163, Surah 6. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad. So, ito na yung mga tala sa Quran. So, pag binabasa ko yung Quran, hindi siya history. Makikita mo na siya ay reflection lang nila doon sa Bible talaga ng Jewish people, yung mga Israel. So, walang kasaysayan, hindi katulad sa Israelita, mayroong kwento, mayroong kasaysayan. Dito sa kanila ay hindi siya kasaysayan, kundi mga reflection at quotation, reaction ng kanilang sariling pagtuturo. So, pinakita ko lang ito sa inyo mga kapatid para makita lang natin na ito yung kanilang katuruan. Ang tao ay alipin ng Diyos. Ngayon, ang sabi ko kanina, hindi na tayo alipin ng Diyos. Ito naman yung turo ng ating Panginoon, no, sa bagong tipan. So, sabi nito, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. So, ang gumagawa ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid,
ang Diyos ay gumawa. At ang kanyang paggawa sa pamamagitan ni Kristo. Parang ako ay gagawa. Pero ang gawain ko, si Chichi ang gagawa. Parang uutusan ko siya. O Che, gagawin mo yung gusto kong gawin. So, hindi ako ang aktual na gumagawa, kundi siya. So, ganito rin to. Ang gumagawa ang Diyos, pero ang kanyang paggawa sa pamamagitan ni Kristo. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Ito yung ginawa ng Diyos. Ibinilang niya tayong mga kaibigan. So, ibinilang niya tayong mga kaibigan. So, yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay yung ibilang tayong kaibigan. Kaya ang ibig sabihin, tayo ay magiging kaibigan ng Diyos kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid, naintindihan yan, ha? So, yung pagiging kaibigan natin ng Diyos, ang Diyos ang may gawa yan. Pero ang nagtrabaho doon sa kanyang gawa, si Jesus Christ. Ang trinabaho ni Jesus Christ para maging kaibigan tayo ay yung kanyang pagkamatay sa cross. Dahil sa pagkamatay ni Kristo sa cross, yun ang dahilan, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, nang sa ganon tayong lahat maging kaibigan ng Diyos. So, yan po ang ibig sabihin niyan. So, at hindi na kaaway. So, ibig sabihin ngayon, mga kapatid, kapag mayroon kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, mayroon kang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na kaaway ng Diyos, kundi ikaw ay kaibigan na. Ibig sabihin niyan, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, katulad nila, hindi sila sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, simpleng tao at propeta lang raw ang ating Panginoong Hesus. Kung hindi sila sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila po ay hanggang ngayon, sila ay kaaway. Kaaway sila ng Diyos. Kasi ang tinuturing na kaibigan ng Diyos ay yung mga taong may pananampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin, pag wala kang pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, ikaw ay nananatiling kaaway ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ito, hindi ko inaatake yung mga relihiyon na yan, ha? Ang sinasabi ko lang, yung pakahulugan ng mga talata. Kasi ang sabi rito, sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos ay gumawa na tayo ay ibilang niyang kaibigan. O, hindi na kaaway. O ngayon, kung hindi ka nagpasakop sa Panginoong Jesucristo, hindi ka kaibigan. Pag hindi ka kaibigan, anong tawag sa'yo? Kaaway. So, pinapaliwanag ko lang yung sinasabi rito. Hindi ko sila inaatake, kundi kailangan lang kasing magbanggit ka ng kontra para maintindihan mo. Kasi pag hindi mo binanggit yung pro, yan, yung sang-ayon ka at saka hindi ka sang-ayon, pag hindi mo binanggit yun, hindi mo maintindihan. Actually, sabi nga sa philosophy, ang espada daw, kapag hindi mo ginamit, ay walang kabuluhan. Walang liwanag na nagtatalsikan. Pero pag ginamit mo, magpingkian yung dalawang espada, yung magbanggaan yung dalawang espada, mayroong kumikislap na liwanag. So, ang isipan daw, kapag nagbanggaan yung dalawang isipan, mayroong kaliwanagan na lumalabas. Mayroong liwanag o katotohanan na lumalabas. Kaya dito ay binabanggit natin yung mga bagay nito para makita natin yung katotohanan. So, yan. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So sabi ni Pablo, pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So ibig sabihin ni Pablo dito na sila ay pinili ng Diyos para ipangaral itong si Kristo. Nang sa ganon, yung iba pang mga tao ay maging kaibigan din ng Diyos. Kailangan nating ipangaral itong si Kristo. Kailangan nating sabihin sa mga tao na huwag kayong magpabaya sa buhay ninyo.
kailangan ninyong lumapit sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang isinugo ng Ama para maging kaibigan niya, para magkaroon tayong lahat ng kaligtasan. Kaya nga sabi ni Pablo, kami ay pinili niya. Ngayon narinig natin ito mga kapatid, tayo rin ay pinipili ng Diyos para ipangaral natin ang kanyang mga salita nang sa ganon, ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin ng Diyos. Kasi kung hindi natin ito gagawin, ay halimbawa yung generation ito, yung lahi natin ngayon, mga matay tayong lahat, kung hindi natin gagawin na i-share ito sa iba, mahihinto na ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So, malaking pagkukulang natin sa Diyos kapag nagkagano. Kaya kinakailangan talaga natin i-share ito para yung pag-share ng salita ng Diyos ay continuous. Ano? Tanggap na tanggap ni Pablo na siya ay pinili at pinili niya kami. So sila ay pinili para ipangaral. Tayo rin ay pinipili para ipangaral. Kasi nga, yung pangangaral ng salita ng Diyos, parang kanina yan, kawing-kawing yan. Tuloy-tuloy yan. Itong unang nangaral, mamamatay yan. Pero yung nakarinig, magpapatuloy yan. Tuloy-tuloy yan. So, walang patid ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ako, matanda na ako, pero pagdating ng panahon, mawawalan rin ako. Mayroong magpapatuloy. Tuloy-tuloy yun. So, yun ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Na ang salita ng Diyos ay importanteng ipahayag kasi para masabi natin sa kanila na kayong mga tao, kailangan nyo si Jesus. Kailangan nyong sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Kasi para maging kaibigan ka ng Diyos. Pag hindi ka talaga lumapit sa Panginoong Jesucristo, walang ibang paraan para maging kaibigan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, mananatili tayong kaaway ng Diyos. So, pinili o ginawang dinesisyonan ng Ama na yung kanyang anak ang magiging dahilan para maging kaibigan tayo. Parang sinabi niya na, o ito anak ko, makinig kayo sa anak ko, ipapadala ko dyan. Tuturuan niya kayo, pag makinig kayo sa anak ko, yun ang condition, magiging kaibigan ko na kayo. Ganun po ang ibig sabihin. No? Ngayon, pinadala niya kanyang anak, hindi natin pinakinggan. Wala. Hindi natin makukuha ang support o sympathy ng Diyos sa atin. Mananatili tayong kaaway ng Diyos. Ang hirap pa nito, sa halip na sumunod sa ating Panginoon Jesucristo, ipinakilala na nga yung ating Panginoon Jesucristo, pero gumagawa pa sila ng ibang sugo. Anong sugo nila? Si Felix Manalo, si Kibuloy, si Muhammad, ang dami, mga sugo-sugo, kung sino-sino mga sugo sinasabi, tatanggapin mo na lang yung Panginoon Jesucristo. Bakit ka pa gumawa ng sarili mong sugo? Ito yung problema ng tao. Kaya sila ay nananatiling malayo sa puso ng ating Diyos, ng ating Ama. Maliwanag yan mga kapatid, ha? Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y binilang ng Diyos na kaibigan. At nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay ibinilang na tayong kaibigan. Pagkatapos, nung ibilang tayong kaibigan, nilimot niya na ang kanilang mga kasalanan. So kung tayo ay ituturing na kaibigan, ang isang kaibigan, nililimot niya ang kasalanan ng kanyang kaibigan. Walang kaibigan na matagal na balik-balikan pa yung kasalanan. Kaibigan kita, pero kasalanan mo, banggit-banggitin. Pangit yun. Ang isang kaibigan, kapag naging kaibigan mo na, itinuring mo ng kaibigan, pati yung kanyang pagkukulang, pati yung kanyang kasalanan sa iyo, nililimot mo na. Amen, mga kapatid? Kaya kung kayo mayroong kaibigan at hindi nyo pa rin makalimutan ang kasalanan niya, nakakaduda yung pagiging kaibigan na yan. Kailangan talaga limutin. So, nagbigay na ng halimbawa yung ating Panginoon na kapag itinuring niyang kaibigan, ay automatic na nililimot niya na ang kanilang mga kasalanan.
At yung bagay na yon, kapag itinuring kang kaibigan ng Diyos, nililimot niya ang iyong mga kasalanan. Sabi dito ni Pablo, kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Ipamalita natin na kapag ginawa kang kaibigan ng Diyos, ang kasalanan mo ay nililimot niya na. Amen, mga kapatid? Ito yung Ebanghelyo, ito yung dapat ating ipamalita. Para makita ng tao na siya mayroong pag-asa sa buhay na ito. Mayroon siyang kinabukasan. Kapag siya ay lumapit sa ating Panginoon sa Kristo, ginagawa siyang kaibigan ng kanyang Ama, pagkatapos kinakalimutan na yung kasalanan. Kaya tayong lahat ay mayroon talagang magandang kinabukasan kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya talaga yung daan, yung katotohanan at ang buhay na walang hanggan. So yun po yung ibig sabihin ng mga talata na yan. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. So sabi ni Pablo, kami ay sugo ni Jesucristo. Kapag kami ay nangangaral, hindi kami ang nakikiusap sa inyo. Kasi ang sugo, hindi yung personal. Halimbawa, sugo ako ng Panginoong Hesus. Kung ako nangangaral sa inyo, hindi ako nangangaral ng sarili kong authority. Nangangaral ako kasi sugo ako. Ganoon po yon. Kung ikaw sinugo ng magulang mo, pinabili ka, hindi ikaw yon. Kung hindi, ang dala-dala mong authority ay yung nagsugo sa iyo. Kaya, itong salitang nakikiusap, bagamat ang nagsasalita si Pablo, nakikiusap kami sa inyo, pero ang talagang nakikiusap ay ang Diyos mismo. Kaya kung ako man nagsasalita ngayon, hindi ako ang nakikiusap sa inyo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Kasi ang sugo, hindi galing sa Kanya yung authority. Ang authority ay galing sa Diyos na nagsugo. So, yan o. Kami mga sugo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. So nakikiusap kami, sabi ni Pablo, alang-alang kay Kristo. Bakit ang alang-alang kay Kristo? Kasi nga si Jesus Christ ay namatay sa ibabaw ng cross, siya ay nagdusa, pagkatapos hindi natin papansinin yun. Kaya ang pakiusap talaga ni Pablo, alang-alang kay Kristo ay hayaan nating maging kaibigan tayo ng Diyos. Nakakahiya o nakakalungkot kasi na tayo ang dapat na magdusa, pero si Jesus ang nagdusa para sa atin. Kaya yun ang dapat nating isip-isipin. Sabihin natin, Panginoon, sorry ikaw ang napako. Salib na akong parusahan, ikaw na parusahan. So, hindi na ako gagawa ng kasalanan. Alang-alang sa iyong paghihirap para sa akin. So, susunod ako sa iyo. Parang ganun yung sinasabi ni Pablo. Alang-alang sa iyo, Panginoon, hindi na ako magpapasaway. Talagang susunod na ako sa iyo. So, alang-alang kay Kristo, mga kapatid, isip-isipin natin palagi na si Jesus Christ ay nagdusa para sa atin. Para bang, ang kapal naman natin, tama ba yung term ko? Ang kapal naman natin, tayo ang dapat paluin, ang napalo si Jesus. Pagkatapos, pasaway pa rin tayo. Parang ang tigas ang ulo natin. Mabuti sana kung sa'yo na lang tumama ang palo na yun para maramdaman talaga natin kasi tayo naman talaga ang dapat parusahan. Kaya, alang-alang na lang doon talaga sa paghihirap ng Panginoon. Huwag na tayo magpasaway. Lumapit tayo para naman maging kaibigan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Correct. Mahal kasi tayo ng Panginoon. Ito naman dito ngayon, nakita na natin doon kanina, di ba? Tayo ay kaibigan ng Diyos. Ang title natin,
Hindi ka lang kaibigan, anak ka pa. Ngayon naman ang pag-usapan natin ay pagiging anak naman. So dito ay ipapakita natin na ang pagturing natin, ang pagturing ng Diyos sa atin, hindi ka lang kaibigan kung hindi nilagpasan pa, kundi isa ka pang anak. Magkaiba kasi yung kaibigan. Ang kaibigan kasi mga kapatid, yung walang sikreto sa'yo. Ang kaibigan kasi no hold bar yan eh. Ibig sabihin, ng no hold bar yung walang itinatagong sikreto. Wala kang lihim sa kaibig. Maglihim ka pa minsan sa magulang mo, sa kapatid mo. Pero sa kaibigan, hindi. Kaya, the best friend is the best enemy. Kung minsan kasi, lahat kasi na sikreto mo, alam ng kaibigan mo. Pag nag-away kayo, chichismis ka, mabubulgar lahat yun. Kaya, ang hirap. Pero hindi siya totoo, kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, hindi kanya chichismis. Siyempre. Magkasama man siguro kayo minsan ng loob, pero ang kaibigan ay hindi ka chichismis. Ang kaibigan, ang laging iniisip nito, yung i-restore ang relationship. So, iba yung damdamin ng tao, iba ang damdamin ng Diyos. Siyempre, ang Diyos, always doon sa restoration ng relationship. So, ganun lagi ang ating Panginoon. So, ang anak naman, hindi yung walang isinisikreto, hindi yung kundi pag-anak ka, tagapagmana ka. Kaya dito, makikita natin, ang Diyos ay hindi nagsisikreto sa atin. Lahat ng kanyang plano, mula noon, yung kanyang plano, yung kanyang grand plan para sa mga tao, binulgar na. Revelation ito. Kaya nga naiiba yung pananampalatayang Kristiyano kasi sa atin, pahayag ng Diyos, nireveal ng Diyos, ipinahayag sa atin ang kanyang plano. Sa iba naman, ibang gano'n, nagbasa na ako ng ibang mga kasulatan, wala silang pahayag ng Diyos. Lahat ay bunga ng kanilang isipan. Analysis, reaction, komentary, yun ang kanilang mga Bible na o mga kasulatan na kanilang sinusulat. Pero sa atin ay pahayag ng Diyos. Kasi kaibigan tayo, pinahayag na sa atin. Ngayon, yung isa naman, tayo ay anak, ito ay pinamamanahan tayo. Tagapagmana tayo. Ang tagapagmana kasi, ang anak kasi, kahit na mahal mong kaibigan mo, hindi siya pwede magmana. Ang tagapagmana talaga ay anak. Ang batas, anak talaga tagapagmana. Maliban lang kung wala kang anak. Kahit pa yung kasulatan, gumawa ka ng kasulatan, ibigay mo sa kaibigan mo yung ari-arian, hindi rin yan papansinin ng batas. Pagdating ng panahon na may karapatan talaga yung anak. Kahit pa may kasulatan yun, lahat ng aking ari-arian, pinamamana ko sa aking kaibigan, ay pag naghabol yung anak, mahahabol niya yun kasi siya talaga yung tama o correct na tagapagmana. Kaya ngayon, tayo ay kaibigan at anak, tagapagmana tayo. Yan ang gustong tukuyin ng ating mga talata na pinag-aralan. So sabi rito, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Yan sinasabi ko kanina, hindi ka na maglilihim. Ang kaibigan mo, lahat ng sikreto mo sasabihin mo. Kaya sabi ng ating Panginoon, hindi niya tayo itinuturing na alipin, kundi kaibigan, kasi hindi na siya naglilihim sa atin. Nakuha niya mga kapatid, hindi na siya naglilihim sa atin. Kaya yung pananampalataya ng Islam na sila ay alipin ng Diyos, hindi na yun. Noon, ganun ang turing nila. Sa mga Hudyo, ganun din. Pero hindi tayo alipin ng Diyos. Kaibigan tayo ng Diyos. Sa halip, itinuturing kong kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So, lahat ng narinig ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang Ama ay sinabi sa atin. Kaya nga, ang sabi niya sa John 17, Ama, lahat ng ibinilin mo sa akin, sinabi ko na sa kanila at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So kaya, itong mga tinuturo ng ating Panginoon, hindi yan galing sa Kanya, kundi yan ay habilin ng Kanyang Ama na sinasabi niya, anak, ikaw ang magturo ng gusto kong sabihin. Naituro ko na sa inyo kasi hindi nga pwedeng bumaba dito yung Ama.
dahil yung Ama ay napakabanal, ang sino mang makakita sa Kanya, tiyak na mamamatay. Kaya ang ginawa niya, nagsugo siya ng kanyang anak, hindi mismo siya ang bumaba. Ang kanyang anak, dahil sa taglay na kabanalan nito, kailangan niya rin maghubad ng kanyang kabanalan. Kaya yung kanyang kabanalan na katulad ng kabanalan ng Diyos, ay hinubad niya rin yun para siya maging tao. So, nung maging tao, ang ating Panginoon Kristo, namuhay sa kalagitnaan natin. So, dahil sa ang dala-dala niyang kaluwalhatian ay kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian ng kanyang Ama, ang authority niya galing sa Ama, siya ay sinugo. So, authority niya galing sa Ama. Kaya sinasabi ni Mateo, yung salitang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Sumasa atin ang Diyos sa pamagitan ng presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Amen mga kapatid? So, yun ang ibig sabihin. No? So, kaya dito, dahil sa wala siyang inililihim sa atin, lahat ay nire-reveal ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay itinuturing niyang kaibigan. So, kaibigan tayo ng Panginoong Hesus, kaibigan din tayo ng Ama. Amen, mga kapatid? So, yan po yung kalagayan natin lahat. So, hindi ka na alipin ha. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi ka alipin. So, yan ang ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Kaya huwag niyong hamakin ang sarili ninyo. Huwag kayong magsabi na, ganito lang ako, parang ang baba ko. Huwag kayong magganon mga kapatid. Alam nyo ba, pagdating ng panahon na dumating na yung ating Panginoong Jesucristo, ay marireveal kung sino tayo. Yung mga taong nang-aapi sa atin, pagdating ng panahon na yan, maiinggit sila sa atin. Kasi tayo, kaibigan tayo ng Diyos, anak pa tayo ng Diyos, ano ba ang suot ng anak ng hari? Ang ganda ng suot natin. Yung mga nang-aapi sa atin, pagdating ng panahon, pangit ang kanilang suot kasi susunugin sila. Tayo marangya ang ating suot. Biro mo sa langit, ang lalakaran mo, puro gold. Maglalakad ka sa gold. Wala nang putik yan, siyempre. Yung mga mamahaling hiyas na wala tayo dito, pagdating ng panahon, actually, hindi mo na gugustuhin din yan kasi apak-apakan mo lang yun. Sa dami niyan. Hindi mo na yan kakailanganin pa rin kasi nasa langit ka na. So, ganun po yung kalagayan natin kasi tayo ay tagapagmana ng pag-aari ng ating Ama. Kaya, yan ang isip-isipin nyo, magalak kayo sa ganong kaisipan at kaibigan ko pala ang Diyos. So, huwag nyo talagang, huwag nyo maliitin ang inyong sarili. Sa ngayon, hindi pa nahahayag lahat ng bagay na yun, pero darating din ang panahon, mahahayag yan. Subalit ang lahat, ito na yung pagiging anak, no? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ito mga kapatid itong salitang binigyan at saka karapatan. Ibig sabihin, kung wala kang relasyon sa Diyos, sa Panginoong Hesus, hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoong Kristo, ikaw ay hindi anak ng Diyos. So, lahat ng mga tao na wala pang relasyon sa Panginoong Hesus, sila ay hindi anak ng Diyos. Pero the moment na ikaw ay tumanggap ka at sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ngayon ay binibigyan niya ng karapatan. So yung pagiging anak natin ng Diyos ay karapatan lang yun. Kanya mga kapatid ang ibig sabihin ng karapatan, ampon, adopted. Halimbawa, ikaw, wala kang anak. Pero magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ng adoption. Tingnan nyo dito sila nga ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao. Kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang adoption kasi, ang pag-ampon, kalooban yan. Halimbawa, si Chichi, hindi ko anak. Gusto kong gawing anak. Kung papayag ka.
Sa kalooban ko, aampunin ko siya. Kaya kalooban niya, no? Kalooban ng Diyos. Sa kalooban. So kung sasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, sa kalooban ng Diyos, magiging anak ka na niya. Mga kapatid, nakukuha niya? Kaya, wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka anak ng Diyos. Sa totoo lang. Yung mga taong wala si Kristo sa buhay nila, kung ano-ano mga pinagsasabi nila, ako naaawa na lang sa mga debatista ng mga Muslim sa YouTube. Talaga naman, kala mo, alam nilang lahat ng bagay. Kasi nanonood ako ng mga yan. Walang Kristo sa buhay nila, kahit kailan, hindi sila pwede maging anak ng Diyos. Pag hindi sila anak ng Diyos, paano na? Yung ililigtas ng Diyos, yun lang yung kanyang mga anak. Kaya nga, dahil mga anak tayo, isinama na tayo sa sambahayan ng Diyos. Yung kanyang dadalhin sa langit, yung kasama sa kanyang sambahayan. Sa ibang salita, yung salitang sambahayan, kawan ng Diyos. Kaya nga sa sambahayan, ang leader natin, ang ulo ng sambahayan, si Jesus Christ. Kailangan mong magpailalim doon sa tahanan ng Diyos, sa sambahayan ng Diyos. Actually, yan ang aking ginamit na pangalan ng church natin, the Bethel Church, kasi ang salitang Bethel ay house of God, bahay ng Diyos. Ang pangarap ko talaga, hindi ko sinasabi lahat na pupunta dito na sa bahay ng Diyos, ha? Hindi ko sinasabing gano'n kasi magiging iglesia ni Kristo ako pag gano'n. Lahat ng magsimba sa kanila, ligtas na. Ang meaning ng Bethel ay sambahayan o bahay ng Diyos. Ang pangarap ko sa spiritual na bagay, lahat ng magpapailalim o magpapamimbro sa church na ito ay talagang totoong nasa bahay siya ng Diyos. Sana lang. Sana lang nasa bahay tayo. Kasi hindi ko alam ang buhay ninyo. Nakikita ko kayo, ang pupugi niyo, ang gaganda ninyo. Mababait kayo. Pero paglabas ninyo, hindi ko alam ang buhay ninyo. Baka sa physical, nasa loob kayo ng ng Bethel Church, yung House of God, physical yun. Sa spiritual, wala pala kayo, hindi pala kayo kasali. Kasi malayo ang inyong buhay sa Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Sana, physical man at spiritual, kasali kayo sa bahay ng Diyos. Kasama tayo sa sambahayan ng Diyos. Ngayon, kung tayong lahat ay anak ng Diyos, automatic kasama ka sa sambahayan ng Diyos. Kaya ang turing sa atin ay anak ng Diyos. Kaya tayo itinuring na anak ng Diyos para nga makasama tayo sa sambahayan ng Diyos. Kaya ito yung living up ng relationship. Noon, ang tao ay alipin ng Diyos. Kaya ang alipin ng Diyos, lingkod lang ng lingkod. Naglilingkod siya doon. Talagang ang kanyang turing sa kanyang sarili ay servant. Pero ngayon, iba yung ating turing. Sa next week, yun naman ang pag-aaralan natin. Ano ba yung attitude ng anak ng Diyos? Ano yung, paano ka, ang anak ng Diyos, paano naglilingkod sa Diyos? Ang alipin ng Diyos, paano naglilingkod sa Diyos kung ikaw ay alipin? Pero kung ikaw ay kaibigan at anak na ng Diyos, paano ka rin maglilingkod sa Kanya? Anong level yun? Yun ang pag-aralan natin sa susunod. Huwag kayong mag-absent para tuloy-tuloy yung ating pag-aaral, no? So, hindi siya kagagawa ng tao. Bakit hindi kagagawa ng tao? Kasi kalooban ng Diyos. Kalooban ko na ampunin si Chichi. Hindi ninyo kagagawa nyo. Wala kayong kinalaman doon kasi kalooban ko lang yun. Nakukuha niya? So, gano'n yun. Kaya tayong lahat ay pag walang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, hindi tayo anak ng Diyos. So, maliwanag yun mga kapatid, ha? Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, ito malinaw na, diretso na ito. Kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. So, ang linaw na yan, no? Dahil sa ating pananalig sa Panginoong Kristo, tayong lahat ay anak ng Diyos.
At upang patunayan na kayo mga anak ng Diyos, para patunayan na tayo anak ng Diyos, ano ang patunay ng Diyos? Isinugo ng Diyos isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayo'y makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. So yung isinugo ng Ama sa atin ay yung Espiritu. Yung Espiritu Santo ay sabi ng ating Panginoon, kung hindi ako aalis, hindi bababa sa inyo ang Espiritu Santo. Aalis ako at susuguin siya sa inyo ng Ama sa aking pangalan. So, pag sinabing sa aking pangalan, yung Holy Spirit na sa ilalim ng authority ng ating Panginoong Jesucristo. So, pag nasa ilalim ng authority ng ating Panginoon ang Holy Spirit, ibig sabihin, yung Espiritu Santo ay Espiritu yan ng Panginoong Hesus. Siya yung may-ari. Parang aso ko. Oh. Para kung Spirit siya yung aso, Espiritu ko. Pero hindi ako yun. Nakukuha niyo? Yun ay Holy Spirit na hindi yun ang Panginoon. Hiwala yun sa Kanya kasi isinugo din yun. Binibigyan ko lang ito ng emphasis kasi yung isang nasa oneness, pati yung Holy Spirit, si Jesus din yun. Hindi yun totoo. Pag sinabing Espiritu ni Jesus, ibig sabihin, siya ang may-ari ng Espiritu na yun. Ipinagkatiwala yun sa Kanya, ibinigay sa Kanya. Kasi sabi ng Panginoon, hindi isusugo siya sa aking pangalan. Kailangan kong umalis para isugo siya. So, yun po ang ibig sabihin. No? Kaya nga, ang Holy Spirit, ito ay tatak na tayo ay anak ng Diyos. Pag mayroon tayong Espiritu Santo, ibig sabihin, anak tayo ng Diyos. Ang taong mayroong Holy Spirit, yun lang yung nakakatawag ng Ama ko. Kaya nga, ang mga Muslim, ayaw nilang tumawag sa Diyos ng Ama. Kasi wala silang Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi sila tinuturuan ng ganong katuruan. Kasi sila daw, alipin sila. Kaya sabi nila, bakit ang Diyos ba nanganganak? Yan talagang katwiran ng mga Muslim. Ang Diyos ba nanganganak? Paano nagkaroon ng anak? Ang Diyos. Kasasabi ko lang, paano nagkaroon? Ayon sa kanyang kalooban. Inangkin niya. Yan. Aangkinin ko si Chichi na anak ko. I-a-adapt ko siya, aampunin ko siya. So, hindi nanganganak ang Diyos. Ako hindi nang manganganak. Pero magkakaroon ako ng anak. Nakukuha niyo ba yung ibig sabihin ko? Mga kapatid. Yun ang nagkulang ng pag-iisip ang mga kapatid natin sa Islam. Nagkulang talaga sila doon. Kalooban ng Diyos ang pagiging anak natin. Kaya tayo tumatawag tayo ng Ama ko. Kasi, bakit tayo tatawag? Kasi itinuring tayong anak ng Diyos. Kung hindi naman tayo itinuring na anak ng Diyos, hindi tayo makakatawag ng Ama ko. Kaya siguro, ganun sila, hindi sila tumatawag ng Ama, kasi hindi rin nila itinuturing na sila ay anak ng Diyos. Kaya malabo talaga. Actually, kawawa yung mga taong ito. Kasi ang kanilang relasyon hanggang ngayon alipin. So, ibig sabihin, hindi sila nagkaroon ng improvement yung kanilang relasyon. Mananatili sa alipin. Ang alipin, walang mamanahin. Yan ang ibig sabihin ng alipin. Wala silang mamanahin. Pero tayo ay anak, meron tayong mamanahin. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga, anong ginawa sa atin? Mga tagapagmana. Alinaw na mga kapatid. So tayo ay kaibigan, walang inililihim ang Diyos sa atin. Tayo ay anak, tayo ang tagapagmana. Yan nga sinasabi ko, di ba, yung universe, yung magturo ako dito minsan, ang laki-laki ng universe. Pero huwag kayong mag-alala. Mamanahin natin yan, atin niya. Pagdating ng panahon, lilibot tayo dyan, sabay-sabay tayo lilipat sa iba't ibang planeta. Paunahan tayo. Si Ate Ipang, ngayon pa kimpang-kimpang ang lakad, pagdating ng panahon, mas malakas ka pa sa iba. Talagang, walang sakit na doon
Kayo dyan mga may sakit, si Tiray, mayroon kang sakit, pagdating doon, sigla ng katawan na. Yung mga bungit dyan, hindi na kayo bungit pagdating doon. Balik natin papasok yan. Kung hindi na malinis ang puso natin. O kayo na, kailangan, mamaya, pag-usapan natin yan, no? Kaya kailangan talagang pagsikapan natin yan, mga kapatid. Sabihin na natin na diabetes shark tayo. Uy, na puso natin, hindi naman diabetes shark. Ayan nga eh. Yun ang kailangan sikat sa puso. Maging totoo tayo sa ating ginagawa. Kasi hindi talaga ito biro-biro, mga kapatid. Oo. Pag tayo naging totoo, seryoso tayo, meron tayong gantimpala. Pero pag nagbiro-biro tayo, huwag tayong umasa ng gantimpala. So, maliwanag yan, ha? Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Yan, sinasabi kanina Kuya Pane. Kasi, minahal tayo ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya yung nagsasabi na sila ay hindi anak ng Diyos, sa totoo lang, yung Diyos na kinikilala nila, hindi Diyos natin. Kasi ang Diyos natin, kumikilala sa atin na tayo ay anak niya. Kasi, grabe kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Yung Diyos na kinikilala natin, nasasabi natin, napakalaki ng pag-ibig sa atin, kasi kinilala tayong anak. Kinilala tayong kaibigan, kinilala tayong anak. Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay napakalaki. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, napakalaki. Ngayon, sila ay hindi nila kinikilala ang Diyos na Ama, hindi rin sila kikilalaning anak. Kung ang Diyos nila ay hindi kumikilala sa kanila na sila ay anak, ibig sabihin, ang Diyos nila, hindi natin Diyos. Kasi ang karakter ng Diyos natin, tayo kinikilalang kaibigan at anak. Kahit tayo makasalanan, pinapatawad ng kaibigan ang kanyang kaibigan. So, ganun po kalaki, kalawak, kaluwang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kung ang Diyos nila, ang turing sa kanila, sila ay alipin. Sila ay hindi pinapatawad. Mga kapatid, ibig sabihin, yung Diyos nila, hindi talaga natin Diyos. Magkaiba ng karakter yung Diyos natin at saka yung Diyos nila. Magkaiba ng ugali. Ang ugali ng Diyos nila, sila ay tinuturing ng mga alipin. Ang ugali ng Diyos natin, tayo ay tinuturing na kaibigan at anak. Amen? Mga kapatid, sana maintindihan natin ng gusto yan. Mapasok talaga dito, mabaon sa puso natin. Kasi napakalaking karangalan na ang Diyos natin, sa kabila ng ating mga pagkukulang, itinuring tayong kaibigan at kanyang anak. Amen, mga kapatid? So, yan po yung ating kalagayan. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Anak na tayo ng Diyos ngayon, ha? Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. So, siyempre, hindi pa nahayag. Yung sinasabi ko kanina. Anak ka ng Diyos, pero medyo nagugutom ka pa. Anak ka ng Diyos, pero pangit pa yung damit mo. O kaya mo yan. Ganun talaga ang mundo. Kasi ang mundo, malupit ang mundo. Magulo ang mundo. Kaya nga gusto tayong alisin dito ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, magpasakop lang kayo sa akin, aalisin ko kayo sa mundo. Dadalhin ko kayo sa aking paraiso. Kasi yung hindi magawa ng Diyos dito sa mundo sa atin, pagdating doon sa kanyang paraiso, magagawa niya yun sa atin. Lahat ng pagkukulang natin, pupunan ng Diyos. Dito kasi, iba ang kalagayan ng mundo. Anong sabi doon sa Matthew 4? Ito ay pag-aari ni Satanas. Anong sabi niya sa Panginoong Hesus? Lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan ng mundong ito, lahat ng kaluwalhatian ng mundong ito, lumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko sa iyo. Kaya ibigay yun ni Satanas. Yung kayamanan ng mundong ito. Pero yung kayamanan na ibibigay sa atin, doon natin maha-harvest. Doon natin makukuha sa kanyang kaharian. Amen, mga kapatid? Magtiis lang muna tayo. Kasi yung pagtitiis na ating gagawin dito, wala siyang kapantay
na kagalakan at kaluwalhatian sa ibibigay naman ng Diyos sa kabilang buhay. Masaya ka nga dito, mayaman ka rito. Ang problema, masagana ang buhay mo, ang problema, siguro sabihin na natin hanggang 100 taon ka lang dito. Pagkatapos ng 100 taon mo, puro naman kahirapan ang mararanasan mo. Ay tayo dito, halimbawa, maikli lang buhay natin dito. Huwag ka nang magtampo sa maikling buhay na yan. Mahalaga, mayroon kang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil yung karangyaan, yung buhay na ibibigay sa atin, yan ay buhay na walang hanggan. Kasaganaan na walang hanggan. Wala ka ng paghihirap. Ano magugustuhin natin? Mamili tayo sa mundo, mamili tayo sa langit. Mga kapatid, sana nga mangyari sa atin na magkita-kita tayo pagdating ng panahon. Hindi na sasabihin, Ate Linda, na ang buhay ay parang life. Hindi niya nababanggitin yun. Kasi ang buhay talagang buhay. Masarap na buhay. Amen. Kung hindi pa magandang buhay dito, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang mangungusumay kasi isang araw iiwanan mo rin ang mundo. Mahalaga, pag iniwan mo ang mundo, pagdating mo sa kabilang buhay, masarap ang buhay natin. Amen mga kapatid? Sana po mapasok talaga sa ating isipan niya kasi yun naman ang katotohanan eh. Bakit mabubuhay ba tayo dito ng habang panahon? Eh, yung pagtanda nga lang natin, hindi natin mapigilan eh. Minsan kung pag tinitingnan ko si Ma, sabi ko matanda na tayo ah. Lapit na. Parang malulungkot ka pero sabi ko, di bale, mahalaga, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yun ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Natanong ko pa naman sarili ko, mararating ko kaya yun. Marating, tayo ngayon oh. Marami na mahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Nakakasiguro naman tayo eh. Huwag ka lang pasaway. Pag magpasaway ka, eh tapos ka na. Mayroon na tayong alam. Mayroon na tayong knowledge kung paano tayo papasok sa langit. So, hindi ka na ignorante. Pag hindi ka pa makapasok sa langit, salanin mo ito. Ikaw nang mayroong pagkukulang, kasalanan mo na yan. Amen, mga kapatid? Wala ka nang sisihin. Ako hindi nyo na rin masisisi. Kasi, pag nandun ka na sa impyerno, ang sasabihin mo na lang, bakit patigas ang ulo ko? Hindi ako naniwala sa mga sinasabi ni Pastor. Nandun pa naman ako linggo-linggo sa pagsimba. Ang gagawin pala na ito, patibayan ng pagtitinti. Ay talaga. Pero kung hindi natin pagtitinti yan, beberahin ka ganda. Ay talaga. Mayroong... Wala na ang pusilang ng puso, nakakalungkot. Pag nanigaw ka na ng kapwa mo, nagmura ka na, ay napahirap mo. Patatawarin ka naman ng Diyos. Bakit ganyan ka? Nakakalungkot ka pa. Patatawarin ka, pero ang problema dito, baka maabutan ka ng kamatayan mo habang nagdadaldal ka, nagmumura ka, natake ka. Ay, nako. Habang nagkukumahog ka sa paghinga, ha, patawad. Tayo po naman mali. Tayo. Magsiyaga tayo, magtiis. Sikaw. Is talaga mga kapatid, ganyan ha. Huwag tayo magkalit-kalit sa kapwa, kapatid. Walang sakitan nito. Yan. Hindi pa nahayag ha. Pero sabi dito, ngunit alam natin, sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Doon makikilala natin, makikita natin ang Ama, makikita natin ang Panginoon sa Kristo. Mahahayag na yung kaluwalhatian natin. Sa ngayon, ang pangit ng damit natin, magugulat ka pagdating ng pagparito ng Panginoon. Lahat tayo ihayag. Lahat ng mga anak ng Diyos, ihayag niya yung kaluwalhatian. Magugulat ka kung anong suot mo. Nagliliwanag sa kaputian ang suot mo. Grabe. Talagang anak tayo ng Diyos eh. Anak tayo ng hari. Mayroon mang gusgusin na anak ng hari. Wala. Dito, hindi pa natin makamtan yan. Pero pagparitong muli ng ating Panginoon, makakamtan na natin yan. Amen, mga kapatid? Kaya, antos la anay.